Jonah rebelled against the Lord. Sabi ng verse 3, but Jonah ran away from the Lord, headed to Tarsus. Pakisabi po, it is deliberate. Pakisabi po, deliberate. Ang kanyang pagsuway po ay deliberate, sadya. Maliwanag na sinabi ng Diyos, punta ka sa Ninive. Dito siya nagpunta sa Tarsus. It's a deliberate. When was the last time, alam na alam niyo ang mensahe ng Diyos, but deliberately, you disobeyed? May kwento po ba kayo ng ganon? May kwento po ba kayo na alam niyo ang gusto ng Panginoon? But you, like Jonah. Si Jonah po, pag ako'y tinanong niyo, kung sino ang propeta na malapit ako, si Jonah. Sapagkat madalas, si Jonah ay nakikita ko sa aking sarili. How about you tonight? Nakikita niyo po ba ang isang Jonah sa inyo? Tingnan niyo nga po yung katabi mo, kamukha ba yan ni Jonah? Masuwayin din ba yan? Natatawa po kayo. Pero along the way, tanungin mo yung sarili mo. Nung isang araw lang may nag-message sa akin. Ang haba ng message niya. Sabi ko, sino to? Kinikwento niya yung kanyang love life. Kung paanong may nanligaw sa kanyang unbeliever at natukso siyang sagutin. Pagkalipas ng ilang buwan, nagising siya sa katotohanan ng mali ang kanyang desisyon. At ang sabi niya, tinext niya ako, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, Pastor, wala lang akong mapagsabihan. I believe I disobeyed God. And tonight, Pastor, gusto kong mag-repent. Gusto kong itama ang aking kamalian. Ilan nga po ba sa atin yung courageous enough na aminin na sometimes may mali na Jonah sa ating pagkatao? Tingnan mo uli yung katabi mo, may Jonah ba dyan? It was deliberate. Pakisabi po, defiant. Actually, ang word po ay rebellion. Pinagaganda lang natin yung word na disobey. Ang word na disobedience, katumbas ng salitang rebellion sa Ingles. Every time we disobeyed God, in effect, we are rebelling against God. Nung hindi po pinatay lahat ni Saul yung mga tupa, ang term na ginamit, that is rebellion before the Lord. When we disobeyed before the Lord, it is simply defiant. Pwede po kasing sumuway ka Naalala ko po yung kinikwento ko sa inyo na sumunod po ako dun sa mga sasakyan. Lahat sila'y nag-U-turn. Ay malakas ang ulan. Nung mapansin ko, no U-turn. And then, pagkaliko ko po, I got convicted. Bago ako mag-preach ng Sunday, sabi ng Holy Spirit, yung nag-U-turn ka sa bawal, hindi mo pa kino-confess. And sabi ko, Lord, I'm sorry, Lord. Pero alam mo na, ang pagsuway kong yun ay hindi sadya. Nonetheless, ang pagsuway natin sadya at hindi ay pagsuway pa rin. Are you there? May kausap po ba ako? But ito pong kasalanan na ginawa po ni Jonah ay alam po niya ang sinasabi ng Diyos Hindi po ito through ignorance. Narinig mo ang gusto ng Diyos at ginawa mo pa rin ang gusto mo. Sinabi ng Panginoon kung ano, pero iba pa rin ang gusto mong gawin. Sometimes, along the way, sana makita nyo minsan, we are like Jonah. Gagawin pa rin natin yung gusto natin. Sa kabila ng alam natin na displeasing. Pagkasabi po sa katabi mo, displeasing. This is not pleasing before the Lord. Tumingin po kayo. Every time na sumusuway tayo sa Diyos, hindi po tayo nagiging pleasing sa Diyos. Maliit at malaking pagsuway. We displease God. Hindi ko po alam bakit ako dinala ng Diyos dito Sabi ko, Lord, revival. Teach them revival of obedience. If there is genuine revival, may genuine obedience sa puso ng bawat isa.
Sinishare ko po ito para ma-expose yung ating puso. Baka may mga pagsuway tayo na lihim, may mga pagsuway tayo na hindi lantad, pero andun yung pagsuway. And believe me, hanggat hindi tayo tutuhanang sumusunod sa Panginoon, along the way, magkakaroon po tayo ng problema. Susunod po, handa ba